Kailan po talaga nagsimula, nagigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula magigpit ang China para hindi na kayo mangisda dun sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninuno? Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014, hinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014. Pero nahinto po nung umupo si President Duterte, aming iparating sa inyo. Yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Escalpuro. Itong mga, yung visiting forces agreement natin, no? Andito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Yung mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang itong tubig dito sa Masindok sa Zambales. Bantayan nyo rin yung paligid na hindi natin alam. Biglang merong i-activate ng China, yung mga inject na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi nila alam. Dumadami na insect. Meron ng Pilipino, insect pala, nagiging mayor na. Napakalalim ng problema na ito. Sama-sama tayong lalaban. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Tataas na po natin ang level ng inyong pangingisda upang sa ganon, hindi na tayo mabuli noong ating pong mga banyagang nag-iikot dyan sa ating mismong dagat. Mabuhay mga mangingisda! Speaker Martin Romualdez na alamin talaga natin. Kasi nagmamadali rin kami. Kasi 2 taon na si Presidente, 4 na taon na naman. So fast track man lang, maumpisahan lang. That's why, especially this one, from the secret agreement, then anong hanap buhay when it comes to, bad weather or other circumstances na nasisira po yung hanap buhay po. Thank you po. Babalik po. Second round kami. Thank you, Chairman. Maraming salamat po, Congressman J.J. Romualdez. Sunod po ay tatawagan natin, Congressman J.J. Romualdo po. Palakpak. For the record, sir, Romualdo po. Yung Romualdez, plural ng Romualdo. Maraming salamat po, Cong J.J. Romualdo. Tawagin naman po natin ang representante galing sa City of Manila, Congressman Ernesto Dionisio. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kay si Kuya Noli, yung saludo po ako sa inyo. Gawa ng yung salubin nyo, pinaalam nyo po sa amin. Kaya po kami naririto sa ating mga fisher folks. At sa inyo po lahat na mangingisda, para makinig po sa inyo. Kaya, pasensya na, Kuya Noli, naantig ako sa sinabi mo Bagamat malayo po kami doon sa Maynila pa ako galing at naririto po kami para makinig talaga sa inyo. Pero alam po ninyo na yung binanggit ng mga kasama kong kongresista dito, yung BIPAR, isa natin talagang problema. Susolusyonan po namin yan na yung dapat ninyong matanggap, hindi po nila dapat kinukurutan. Hindi, tama na. Sisiyasatin po namin, makakaasa po kayo. Gaya ng sinabi po ni Congressman Dan, na yung mga napag-iwanan na yung pangingisdang gamit natin, gagawin po natin makabago. Dahil may pondo pong binibigay ang pamahalaang nasyonal sa BIPAR. Isa po yun na makakaasa kayo sa amin. Pangalawa po, yung livelihood. Opo, nakakagisnan na nangingisda tayo. Tama po, yung ayuda, pansamantala. Pero marami pong programa yung pamahalaang nasyonal. Gaya po doon sa amin sa Maynila, may programa po ako na ginagawa namin, ang tawag namin Hanep Buhay Program. Kung saan binibigyan po kayo ng kabuhayan bukod sa pangingisda. Baka po magawa din natin sa inyong lugar. Pero para lang po malaman ninyo at sa lahat ng mga mangingisda natin, si President BBM po kasama si Speaker Martin, nagsalita na po na ang presensya ng mga barko ng ating bansa pararamihin po dito malapit sa inyo, sa West Philippine Sea. Ito sa aking pananaw, makatutulong po na masolusyonan yung pambubuli ng mga mararamang bansa. Dito po sa atin, alam ko pinagdadaanan ninyo, hindi po madali ang buhay.
mahirap maging mahirap. Doon po sa amin sa Tondo, sa Maynila, mahirap din po ang mga tao doon. Pero wag nila tayong aabusuhin. Dahil lang mahirap, marunong lumaban. Kahit mas mahirap ang bansa natin sa bansang China, tama na. Nakakalungkot, tama na. Mahigpit po ang binitawan ni Pangulong BBM. Dadalhin po ang mga barko ng ating bansa dito sa West Philippine Sea. It is a strong signal. Strong signal hindi lamang sa China, kung hindi sa buong mundo, na we will not cower sa bully. Kasama niyo po kami, mga kongresista ninyo. Nakikinig po kami at lalaban po kami para sa inyo at para sa ating bansa. Marami pong salamat at naririto po kami. Maraming salamat po, Congressman Ernesto Dionisio. Ngayon po, galing naman po sa probinsya ng Surigao del Sur. Atin pong nare-recognize si Congressman Johnny Pimentel. Maraming salamat, Chairman. Una po sa lahat, kami po sa Kongreso nagpapasalamat sa lahat ng opisyalis dito sa Zambales, lalo na po kay Governor Danny, kay Congressman Nick, at saka kay Mayor Lim sa mainit na pagtanggap po ninyo. Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo, mula pa sa panahon ng Kastila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninuno? Po. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nakabaho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pawin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po naming iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto naming parating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Punghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Sinasabi ho ninyo, 2014, ni panahon po ni Pinoy yun, but then lately,
nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? So, yun po ang tinitignan po nating anggulo. Sa pagkangayon, lahat ng mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga ikagang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi nung Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ng gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014, so bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Mayroon bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon, sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mamangisda, basta hindi lang po masirang sasakyan naming pangisdaan. Masaya rin din po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, wina-water cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mangisda. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng maayos doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniinda ang pag-water cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Kami naman pong mga taga-Masinloc na laging nandyan po sa yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawahan po malaot. Mapapaabot po natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Kaya nga po nang kami nandito, dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim sa inyo. Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa inyo. Ang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon, sir, hindi ko po alam yun kasi lahat po natanggap namin na mga tulong sa aming mga sa Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Scarborough. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Kaya nga, ngayon, nalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng ayuda sa national government. Nakita naman po siguro ninyo, nung isang linggo, nagpunta si President Marcos sa Cagayan de Oro, kung saan namigay ng ayuda sa mga ngisda, sa mga magsasaka, at saka sa ibang mga ikang marginalized sector. 10,000 katao ang binigay doon. Kahapon, pumunta rin po sila President Marcos sa Tawi-Tawi at namigay po doon po din sa Fisher Folks. So ngayon, Mr. Chair, andito naman po si Senior Deputy Speaker Gonzales, ipabot po natin, Senior SDS Gonzales, ipabot po natin kay Speaker Romualdez at saka kay Presidente Marcos na masali naman yung mga Fisher Folks dito sa bayan ng Masinloc o yung mga mangingisda na naapektuhan din sa Zambales. Kasi meron ho tayong programa niyan. In fact, ang nagli-lead po niyan si President Marcos. Huwag ho kayo mag-alala. Makikipag-meeting po kami kay Speaker Romualdez at kayo ay masali at makatanggap po dun sa mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Congressman Johnny Pimentel ng Surigao del Sur. Dito po, we recognize our co-chair at senior deputy speaker, Don Gonzales.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Johnny. Yung pong sinabi na makakating po, kami pong lahat dito, sasabihin natin kay Speaker Martin Romualdez at kay Presidente. Matulungan po kung ilan po yan. Kung as I understand, 600 more than po yata yan, yung mga mangingisda dyan sa Zambales. So, yun lang, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Ngayon po ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagtanong din. Alam namin, halos ang kilala nyo talaga dito, yung sariling inyo, si Congresswoman Nanay Bing and si Congressman Jay. At makikilala nyo sigurado si Speaker Martin Romualdez. Pero swerte ngayong umaga, nagdala po kami, hindi lang mukhang artista, pero talagang naging artista. Kanina, inumpisahan ni Congressman Dan Fernandez at ngayon po ay nare-recognize natin isang reserve officer, Colonel, Congressman Richard Gomez. Salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan, mga fisher folks, no? Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Kaya nagpapasalamat tayo na binalik nila itong mga, visiting forces agreement natin, no? Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Winawater cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan, ay talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam niyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang mayroong i-activate ang China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila, at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na inchik. Meron ng Pilipino, inchik pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo.
Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami. Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating Presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa ila. Thank you. Chairman, yung Mayor Lim natin dito, Lim, pero Pilipino-Pilipino yan, hindi Chinese. Si Mayor Lim. Lim lang apelyido, pero ano yan, Pilipinong-Pilipino. Maraming salamat po, Congressman Richard Gomez. Ngayon po, pakinggan natin, galing naman po sa probinsya ng Bukidnon, Congressman Jonathan Keith Flores. Yes, eto sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, to answer one of the resource persons kanina, yung concern niya on the concern of hello? Yeah, yung concern niya about the creation of Department of Fisheries and Aquatic Resources. In fact, for sa Kongreso, ang creation ng kung ang ayuda po ay short-term solutions po na part ng government, ang one of the long-term solutions na napag-isipan po ng Kongreso under the leadership of Speaker Martin Romualdez is yung creation po ng Department of Fisheries and Aquatic Resources. Inaantay na lang po namin yung direction ng leadership. Hopefully, matapos namin at maipasa before December ang bill na yan para naman po mas may departamento tayong tututok sa mga pangangailangan na mangingisda natin sa buong bansa. Salamat po. Maraming salamat po kong Jonathan Keith Flores. Galing naman po sa probinsya ng Bukidnon. Ngayon po ay pakinggan natin ang galing naman po sa Lanao del Sur, isa po sa mga batang membro ng Kongreso. And atin pong tinatawag at pakinggan Congressman Sia Alonto Adjong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Keith Flores. Nung ilang taon po, baka narinig nyo nga po na nagkaroon ng gyera dyan sa Marawi, hindi ba, noong 2017. Na-displace po kami. Bilang isang displaced po na mamamayan, sa nakikita ko at base po sa mga kwento ninyo, parang ang ayaw natin mangyari ay ma-displace din ho kayo sa kanyang akanang buhay. Mahirap po ma-displace. Ang nakikita po namin dahil sa agresibong posisyon ngayon ng hinahawakan ng China ay yung economic displacement na maaaring magdulot ito sa inyong hanap buhay. Yun po ang hinahanapan natin ng paraan. Kaya nais ko pong tanungin kayo. Natanong din ho ito ni Manong Johnny kanina dahil ang pinakapunto po ng public hearing dito is kung meron ho bang gentleman's agreement na nangyaring nung nakaraang administrasyon. Dahil baka may epekto ito sa posisyon na ngayon ng China na nagiging aggressive sila. At ang unang-unang nagiging casualty at nadi-displace, nawawalahan ng hanap buhay ay kayo pong mangingisda dito po sa Masinloc at sa mga karatigbayan niyo po. So ang nais ko lang pong tanungin, ilang beses ho ba kayong nangingisda sa isang buwan o isang linggo? Okay, so pare-pareho ho ba kayo na mga ilang sa average po sa isang buwan, ilang beses ho kayong let's say magandang panahon? Ilang beses po ba kayong tulad nangingisda? sa ngayon sir mula nung mga March halos sa isang buwan ay halos makaapat na beses kami makabalik sa Baho de Masinloc. Okay, 4 na beses. So, may average, no? Yung average po na ilang tonelada po yung nakukuha nyo pag halimbawang magandang panahon at yung mga oras na hindi kayo masyadong binubuli. Yung average po. Kasi para makita po natin kung gaano po ka-substantial
yung pagbaba ng kita ninyo nung panahon na naging agresibo ang China at yung mga karatiba? Nung una po, sa mga panahon na maganda po yung paglalaot ninyo. Sa unang-una talaga dyan, Sir, is talagang napakasagana at walang gumagambala sa aming mga mangisda dyan. Yang sa loob ng 5 araw, nakakauwi na po kami na halos ng 4 na tulinada. Pero sa ngayon at laging patintiro ang pangisda namin sa Baho de Masinloc. Halos lumabot kami ng 15 days, 2 tulinada palang huli dahil sa kagustuhan mo naming mangisda sa loob. Laging nandiyan ang mga rubber boat ng China humahabol sa amin. Kaya, siyempre, hindi po kami makapangisda ng maayos. Kaya sa loob ng 15 days, halos 2 tulinada, halos hirap pa naming maipon. Kaya, masaya na rin po kami kahit ganun. Dahil sa kahit ganun ang inuwi namin, mayroon na po kaming kinikita. Pero ang masama po ngayon, yung pag-uwi namin sa ngayon, pinauwi kami. Totally walang huli. Kaya, yun ang kinakasama ng loob namin. Pati lahat po ng konsumo namin, hindi na ibalik. So except sa makatweet po, yung sinabi niyo po nung maganda po yung panahon na wala hong humaharang sa inyo dyan, mga umaabot po kayo ng mga 15 tonelada na iuwi niyo po. Bawat biyahe ninyo, bawat laot o sa Hindi naman po kakayanin sa aming mga motherboard lang, sir, na ganun. Pero yung mga commercial fishing talaga, umaabot po ng ganyan 15 tulinada, halos isang gabi lang po nilang kinukuha. Okay, so ibig sabihin natin isang buwan po pwedeng makakuha po kayo ng mga 30 to 40 tons. Kaya po, sir. So ngayon po na naging agresibo ang China, mga 2 tonelada kada biyahe ninyo? Yun na lang po talaga, sir, ang laging naiuwi namin dyan kasi laging sa palaran po ang paglaot namin. So sinabi niyo po kanina, dyan po sa Scarborough Shoal, kaya sinabi ni Governor, panatag dahil maski may bagyo, ay pwede ho kayong mag-seek refuge dyan doon sa masamang panahon. No? Ngayon, may nakaharang po ng mga Coast Guard na China. Tama po ba yun? Sa ngayon talaga, sir, is talagang hindi na po kami nakakapasok talaga sa loob ng palatag na tinatawag na Baho de Masinloc kasi malimit talaga. Nandyan lang po kami sa paligid ng Scarborough kasi talagang hindi kami pinagbabawalan kayong makapasok. Pero base po sa mga kaninang sagot nyo, hindi lang ho yung dyan sa Panatag Shoal, sa Baho de Masinloc, yung nakaparada, pero hinahabol din ho kayo. Tama ho ba yun? Opo, sir. Nandyan na po talaga yan. May panghabol. Kung minsan naman at siguro may time na medyo bumabait sila, nakakalapit din po kami dyan. Alam niyo po, nakikinig po ako, ma'am, sa salaysay ninyo. Ang sabi niyo po, hindi lang ho China ang nakatambay dyan. Meron pang may mga ibang bansa po dyan. Tama ho ba yun? Opo, sir. Vietnamese po. Okay. Yung mga Vietnamese po, meron din ho silang Coast Guard or yung mga fishing boats lang po meron Fishing sila? boats lang. Fishing boats. Ang China lang po ang may Coast Guard dyan? Opo. Okay. Pag umaabot po kayo sa Scarborough Shoal, hinahabol din ho ba kayo ng, let's say, Malaysia, Vietnam, at yung mga ibang bansang kumukuha din ho dyan ng ani ng isda? Ang Vietnamese po, humuhuli sila. Pero hindi naman kami tinataboy. Hindi na kayo tinataboy. Hindi po. Pero ninanakaw po nila yung laman ng payaw namin. Okay. Umaarya po sila sa payaw. Pero since nung nandyan po yung mangingisda po ng ibang bansa, hindi naman ho kayo hinaharas? Hindi po. Sa makatwid, China lang po China lang. ang nanghaharas? Ayun po, bawal lang pumasok. Okay. Tayo po ba dyan, sa Scarborough Shoal, meron ho ba kayong napansin ng mga Coast Guards din po dyan, ng Pilipinas? Meron po. Meron din po. Asan ho sila nakaabang? Nandun lang. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Wala ho kayong nakikita. So habang hinahabol po kayo, wala po kayong mapagkunan ng saklolo? Wala naman po talaga, sir, kasi totally kami lang po talagang mangingisdang pinakatay ng Baho de Masinloc kasi nakakarating lang naman po dyan ng mga Philippine Coast Guard at saka mga BIPAR pagka ganyang may mga hinahatid pong ayuda. So ibig sabihin po, pag kayo lumalaot sa pagpalagay ho natin magandang panahon na 4 na beses, so kayo na lang po on your own, at your own risk, halimbawa, papasok po kayo dyan sa Scarborough. Wala hong mga Coast Guard ang ating bansa. Wala po talaga, sir. Wala po talaga. Kami po talaga ang makakapagpatunay na sa mga paglaot po namin ganun. Nakikita lang po namin talaga, sir, gaya ng sinabi ko, pag may mga hinahatid lang pong ayuda, nakikita po namin sila. Okay. Balikan ko lang po yung katanungan ni Manong Johnny kanina. Yung tinanong niya po sa inyo kung anong taon po ilang taon na po kayong nangingisda dito? Sino po yung pinakamatagal na nangisda po dyan sa Baho de Masinloc? Kayo po? Ilang taon? 20 years? Hindi lang po. Ha? Hindi lang po. Ay, okay. Bata ka pa. Masyado. Medyo aggressive ang China. Gaano ka-aggressive?
Kasi ikumpara po natin ngayon para alam po natin kung ano yung naging direksyon. Talagang 2014 sir na naharas talaga kami dyan. Talagang grabing agresibo talaga kasi ibang pag-water cannon, iba pa rin yung tutok ng baril sa amin. 2014 ito ha? Sir, yun. Okay. Yun talaga yung karanasan na grabing karanasan namin kasi sa dami naming bangka na mga motherboard na nandun, talagang pinipilit kaming iniipon. Pinapatakbo kami sa papalaot pa Wisti. Pero kami ng mga Pilipino, gumawa kami ng paraan para makalusot dahil sa gusto naming makaalis sa ginagawa nilang pagkara sa amin. May umiksi na po sa amin na isang magaling na operator ng motherboard na siya talaga po ang nagpahabol para siya po ang doon sa kanya lahat ng tensyon. Kaya kaming mga mangingisdang mga nandyan po sa bawat Masinloc, nabuwag-buwag po kaming lahat na nakabalik po ng maayos. Pag nung taon po na nag-operate po kayo, halimbawa lang, no, para maintindihan ko po. Pag kayo po ay naglalaot at alam ko kooperatiba kayo, no, ibig sabihin, wala naman ho nangingisda siya na mag-isa, no? Hindi ho ba? Meron at least meron kaming kapitan, meron kayong first mate, tama ho ba 'yon? No? So, kanina po nakikinig, may kooperatiba kayo. Meron ho ba kayong, bago ho kayo maglaot, meron ho ba kayong protocol? Let's say, sinasabi na, uy, maglalaot kami. Or sabihin natin, may permit ba? Halimbawa, magsasabi ba kayo sa LGU, sa Coast Guard, etc.? Oo sir, naglalagaut din po kami sir. Naglalagaut po din kami bago kami pumalaot dyan sa bawat Masinloc. So, nagsasabi din ho kayo sa Coast Guard? Opo sir, opo sir. Okay. Pag ilimbawa po, na nung 2014, sabihin natin nung 2015, nung panahon po ng dating administrasyon, pag meron po bang insidente dyan, nung nagsasabi po ba halimbawa ang Coast Guard na wag muna kayong pumalaot dahil agresibo ang China, wag na kayo pumalaot dahil naman kayo nakatambay dyan or baka mag-rubber boat, dito muna kayo sa may banda dito sa atin. May nagsasabi po ba ng advisory sa inyo ang Coast Guard? Gaya ng sir, yung talagang naranasan namin na inaras kami dyan, mulat sa pool din naman nun, hindi na kami nakabalik. Nung nakabalik lang muli kami. Nagsasabi po ba bago ho kayo maglaot? Wala po sir, wala po. Halimbawa, may warning, oy, medyo agresibo ang area dyan, agresibo ang Vietnam, o example, kaya kung tayo may DFA, may foreign relations po tayo kasi minsan nagkakaroon ng misunderstanding. So ang isang bansa medyo mag-agresibo. Hindi ho nagbibigay halimbawa. Wala naman pong sa amin kasi pagka sa tuwing nagpapaalam kami na tinatanong lang kami kung saan kayo pumapalaot. Sa Escalburo sabi namin ganun. Pero siguro naman, alam naman nila na maayos. Ngayon lang din naman po nagka-problema sir. Wala naman po sanang problema. Kaya yung mga pahabilin na ganun, wala po silang sinasabi. Sir. Okay. Narinig nyo pa may narinig ho ba kayo na na joint monitoring ng Coast Guard ng China at Pilipinas nung napirmahan noong Oktubre of 2016? Wala po kami alam. Wala ho. Hindi ho sinabi sa inyo ng Coast Guard? Wala din po sir. Wala kami alam po dyan. So wala ho ka talaga kayong alam? Wala po. Okay. Bali, for the information of everyone, meron pong napirmahan noong October of 2016, no? It's a joint monitoring ng between Coast Guard ng China at ang Pilipinas. Ang kasunduan po doon ay una, yung mga disputed ng mga interest ng bawat bansa ay ireresolba in a diplomatic manner. Magbibigay po sila ng suporta doon sa mga halimbawa, doon sa may rescue operation pa nga search and rescue operation, gagawin po yan ng itong dalawang Coast Guards. Irerespetuhin din po yung interest ng bawat grupo, ibig sabihin ng ang China at saka Pilipinas. At kung ano-ano pa ba, no? Para hindi ho humantong sa ganitong mga pangyayari, no? Kaya nga ako tinatanong ito dahil in 2016, kaya nga sabi po parang walang nangyari, in 2016, nagkapirmahan po ang Philippine Coast Guard. Ang accordingly, dun sa last na committee hearing po natin, Mr. Joint Chairs, ay in 2019, iniba na ho nila, parang sabi nila, terminated, abrogated. No? Kaya nga ako nagtataka kung meron po kayong constant na communication or information from the Coast Guard na sinasabing itong area na to is disputed, etc. or okay na mangisda. Dahil po, mayroon na ho tayong understanding with China, no? Sa Coast Guard na hindi ho nila yes, okay. So, kaya nga po ito tinatanong. Kasi leading to that issue, ang question po sa aming isipan, at least sa akin, ay baka naman nung 2016 hanggang nung 2019, ay yung sinasabing gentleman's agreement ay isa ito sa mga reflection noon, itong joint. Kaso nga lang po, in 2019, ay na-abrogate yung kasunduan dahil nagkaroon daw ng maraming problema, technical o ano. Ngayon po, gusto rin ho namin malaman kung ano po yung naging problema. Sa makatuwid, Mr. Joint Chairs, gusto ho talaga natin malaman dahil ongoing po yung aming committee investigation, inquiry, kung meron ho ba talagang kasunduan nangyari either written or verbally. Ang sabi na nga po nating mga naging bisita, nung una, wala naman ho silang nakikita at wala ho daw silang alam na gentleman's agreement. Bakit ho ito importante sa amin? Dahil hindi lang ho ito issue ng ani ng ating mga
atin ang ani ng ating mga mangingisda. Ito po yung usaping seguridad. Oo. Ito po usapin ng seguridad. Pangalawa, ito po usapin ng soberenya. Dahil pag hindi ho natin ito malaman kung ano talaga punot dulo, kung may rason ba ang China para maging aggressive ngayon, ay tuloy-tuloy po ang kanilang paghaharas po sa inyo. Yun po ang ayaw nating mangyari. So, ang last ko lang po ng punto, no, Mr. Jones, if you may allow me, ang last ko lang po ng punto is, naghahanap po tayo ng solusyon dito kung paano ho kayo matulungan. May nagsasabi, BFAR, titingnan ng pondo, ayun po si Congressman Jan Flores, mag-create ng ahensya. Sa ngayon po ba, may nag-attempt na po ba sa inyo, dahil kooperatiba kayo, no? May nag-attempt po ba or naisip naman lang na pumunta sa isang commercial bank, sa let's say land bank or saan man na mag-avail ng loan sa inyo para po at least makakuha ng medyo malalaking barko or yung mga equipment sa pangangailangan ninyo? Halimbawa, gumuli ng motor para pag naghabulan kayo dyan, hindi lang nila kayo mahuhuli or hindi nila kayo makukuha. Hindi ho ba ninyo yon na pagdesisyonan? In the meantime, while waiting for the creation ng mga opisina, meron ho ba? Meron na po? Okay. Gusto ko lang pong tanungin, yung terms po ng loan ninyo, ano po yun? Ano po yung mga... Kasi gusto kong makita rin yung, yung term ng paglo-loan ninyo. Kasi baka isa rin ho yun sa isang paraan options para while waiting for this creation of offices, maybe we have available options for our fishermen to avail of. Hindi. Malaki naman pong tenga ko, naririnig kita. Na ito po ay naipadala po namin sa tanggapan po ng mahal na Pangulo at naipadala rin po namin sa tanggapan po nasyonal ng BIFAR na ang aming pong kahilingan dito ay mabigyan po kami ng isang malaking bangkang pangulong na para po yung mga Scarborough fisherman po natin na naris na po doon sa kanilang pangingisda sa lugar ay mabigyan po ng pagkakataon na mabigyan din po ng sustainable pangkabuhayan dahil sa hindi na po sila Okay, nakabalik so sa mga lugar. tweet po, nag-loan na po kayo sa bangko or naghanap na lang po? Meron na po kaming nakasumiting project proposal Okay, po thank you. hinggil dito. Sige po. Huling katanungan lang po, no? Kayo po, base po sa naging experience nyo, naniniwala ho ba kayo kay Roque na may gentleman's agreement? Sa aking palagay po ay base sa sarili ko Sa po. experience nyo po? Maaring pwede, pero wala po kaming pinangahawakan sa bagay na ito. Naniniwala ho ba kayo sa mga bali-balita na meron ho talagang nangyaring gentleman's agreement? Kasi po sa inyo lang po, sa inyo lang pong palagay. Kasi sa aming panahon po na yon ay umaasa po kami na siya po yung titindig dito para ipaglaban yung aming karapatan. Subalit nung panahon ng kanilang panunungkulan, sa nakita po namin na imbes na bigyan kami ng matibay na programa para maging maayos yung aming kabuhayan, pero sa pagkakataong yaon ay naging malaya po yung mga Chinese diesel na para gawin nila kung ano yung ginagawa nila sa lalo-lalo na sa Baho de Masinloc. Maraming salamat po. Thank you very much for the time, joint chairs po. Marami pong salamat sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maraming salamat po kung si Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Admin announcement lang po, lumagpas na tayo ng tanghali o alas 12. Magkakaroon na lang tayo ng extension ng 5 to 10 minutes na lang po dahil kailangan pakinggan din natin po isa sa dalawang authors kung bakit po meron tayo pong congressional hearing at meron tayo pong public consultation with respect po alleged gentleman's agreement at dito po dahil kailangan matingnan din namin kung kamusta na po ang inyong sitwasyon at kabuhayan. May I therefore request po anong mga mensahe na ni Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List. Sila po ang magkasama ni Kong J. Kong Hun na nag-request po nito para po maliwanagan tayong lahat. You have the floor, Kong Gutierrez. Thank you po. Salamat po, Chair Tupas, at magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyong panahon at effort po na binigay nyo para sa committee public consultation na ito po. Kasi po, nung nagsimula po yung ating hearing, ito po ay tukol dun sa sinasabing gentleman's agreement na allegedly nagkaroon between President Duterte and the heads of state of the Philippines and China. Ngunit nakikita po natin, dahil po sa testimonya ninyo, na mas malaki pa po talaga yung issue. Hindi lang po talaga nakalimit po ito sa foreign diplomacy, pero may totoong epekto po ito sa kabuhayan ninyo, inyong mga hanap buhay, at sa inyong mga pamilya. Kaya nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami ng ganitong panahon para malaman po talaga kung ano ang nararamdaman po ng taong bayan on the ground
at ano po ang lubos na maigsagawa ng national government para maitulong po kayo. With that, Mr. Chair, yung tanong po natin dito sa gentleman's agreement, I think nasettle naman po natin doon in the previous hearings, and more of yung public consultation is to know yung effects po natin on the ground. And siguro po, hindi na po magtatanong. Marami po nasabi na. At sa tingin ko po ay manifestation na lang po for the record ng ating committee secretary na ang mga possible solutions na perhaps baka ibang hearing man po ay kailangan ng expansion na po. Hindi lamang po ito tungkol sa gentleman's agreement, pero kailangan rin i-consider ng the Special Committee ng West Philippine Sea ay hindi lamang depensa, pero yung kabuhayan at kaligtasan ng ating mga fishermen. So with that, Mr. Chair, some points lang po, no, ang nakita po natin na willing po ang ating mga mangingis na tumulong sa ating Coast Guard. Siguro po, in a hearing, we can consider the expansion of the Coast Guard Auxiliary to include them, especially na kung ma-equip po sila ng mas malalaking barko. Mukhang sila po ay mga bagong bayani na willing po na pumunta sa West Philippine Sea para i-claim po kung ano yung sa atin. So isa po yun na po. Hello? Yung isa pa pong point po, recurring issue na nakikita po natin, maganda po ang nasasagawa po dito sa Zambales through the governor and through the mayor. May ayuda pong nakakarating yung local government. Pero siguro po, may room for expansion and improvement po ang ating national government. Kung ngayon po, nagsasagawa po ang gobyerno, kami po ay testigo. Umiikot po kami ng Pilipinas para mag-exercise ng oversight function na makita yung ayuda na inibibigay ng national government through our various agencies all around the Philippines. Pero dito sa Zambales, nakikita natin, hindi po ito limitado lamang sa AICS. Hindi siya limitado sa MAIP, sa TUPAD, yung iba't ibang kailangan na programa. Kailangan po natin alagayin yung ating mga fishermen. Meron po silang special considerations na seasonal po ang kanilang trabaho. Kailangan po natin isuporta sila. So yung 2 points lang po yun, I think, Mr. Chair, ang napaka-importante na ipag-focus po ng ating committee as an expansion po ng hearing na ito. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congressman Gutierrez. Yes, allow po, let us hear the manifestation ng Congressman ng 1st District of Union, Congressman Francisco Paulo Ortega. Thank you, Chair. 1-minute manifestation lang. Ang maganda po na nabunot natin dito sa hearing is yung local government, yung provincial government, saka yung mga fisher folks natin, alam po nila yung boundaries ng mga lugar nila, alam po nila kung saan sila pwede mangisda, alam po nila yung sitwasyon. So, Mr. Chair, I think we should also urge our local governments to reassess their borders. Dapat po kabisado natin yung mga borders. Hindi lang po yung interprovincial, but pati yung regional borders po na kung saan tayo pwede mangisda at saan po pwedeng pumasok yung mga mangingisda natin. And of course, to protect our borders as well. So, we will start this with our local provinces and our cities as well. Para po, iba po pagkabisado mo yung lugar mo eh. Meron kang basihan kung saan po pwedeng pumasok yung mga mangingisda natin. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman Ortega. We now recognize Congressman Dan Fernandez of the province of Laguna. Hello. Mr. Chair, ano lang po to, recommendation, SDS, Senior Deputy Speaker. Siguro natatandaan niyo yung yung consolidation ng jeepneys. Alam niyo yung mga jeep natin na kino-consolidate. Tapos ay ito po yung programa ng ating national government na kung saan ay programa ni Speaker Martin Romualdez at ang Pangulong Marcos na kung saan sa bawat jeep sinasubsidize ng gobyerno na 200,000. Ngayon, ang naisip ko po, SDS, na pwede nating i-recommenda kay Speaker dahil kakaunti lang naman itong mga mangingisda natin dito na nagmamay-ari ng mga bangka, kukonsolidate po kayo sa isang kooperatiba na kung saan yung kooperatiba nakakapag-loan po sa land bank. At yung pong mga drivers natin na binigyan ng loan ng land bank, wala silang collateral. Hindi po sila nag-collateral, ha? At nakautang sila, ang isang kooperatiba doon, nakautang, Mr. Chair, SDS. Meron kami iniimbestigahan, 60 million nakapagpautang sa isang kooperatiba. Nakabili sila ng 15 new public utility vehicle na nagagamit na ng ating mga jeepney drivers. Ang tanong, pwede bang gawin sa ating mga mangingisda na makabili tayo ng isang upgraded at tinatawag nating yung up-to-date na fishing boat na makakasabay doon sa kanila. Mr. Chair, siguro po pagdating natin sa Manila, i-recommenda po natin kay Speaker na yung kanilang mga kooperatiba na malaman po natin through Governor Ebdane and kay Mayor para nang sa ganon, maitie up po natin doon sa land bank sa ginagawa natin sa jeepney modernization program ng national government. Kasi kailangan na rin i-modernize yung inyong mga bangka.
itataas na po natin ang level ng inyong pangingisda upang sa ganon, hindi na tayo mabuli noong ating pong mga banyagang nag-iikot dyan sa ating mismong dagat. Kaya ang aking panawagan na SDS, pagdating sa Manila, dahil nga po, may template na po yung ganong programa. Nagawa na po namin sa mga jeepney drivers at maaari natin gawin sa inyo pong mga mangingisda. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay mga mangingisda! Maraming salamat po, Kong Dan Fernandez. So, we have exhaustively po discussed yung mga issues and concerns ng LGU Masinloc, LGU Zambales, at lalong-lalo na po kayo, mga minamahal po nating mga mangingisda, dahil po ang exclusive economic zone at mga minensyon niya kanina ay dapat po ay makinabang din ang ating pong mga kababayan. Ngayon po, magtatapos na tayo. I-remind lang ng co-chair na patuloy po na pinapakinggan ang inyong mga kahilingan at karaingan. Marami po yan. All are already documented po ngayon. At yung mga hakbang na pwedeng gawin based sa mga recommendations ng mga kasama po natin, hindi lang mula sa amin, kundi galing din sa inyo. Lalong-lalo na in coordination and in cooperation, kasama po ng mga uniformed services, yung Coast Guard, dyan po ang Navy, at ang PNP. At gusto ko rin pong pasalamatan ng presensya ng Armed Forces of the Philippines andito. At ang iba pong ahensya ng gobyerno tulad po ng BFAR. Yun po ang pag-uusapan namin para po makagawa kami ng recommendation na ipaparating sa leadership. Kasama na po andito na si Senior Deputy Speaker para po makarating kay Speaker Martin Romualdez. After nito po, yung closing statement na lang ni Mayor, closing statement ni Governor. But upon the request of a member of the committee, very briefly, meron lang isang advocate ng pinag-uusapan ngayon, and maybe just for 3 minutes, mapakinggan din natin, based sa request ng member din ng committee, si Attorney Goyo Larrazabal, former COMELEC Commissioner at isang advocate po para sa mga fisher folks. You have the floor for 3 minutes, sir. Thank you, Chairman. Pumunta po kami doon sa Scarborough mismo from May 4 to 7. Pumunta po kami kasama mga fishermen dito, si Odi, Loro, Tony. Ang purpose doon is to know the situation at the shoal itself. And natutuwa po ako, salamat kay President Marcos, Speaker Romualdez, SDS Gonzales, na first time po to na pumunta kayo dito para pakinggan sila. So, ang problema sa Scarborough Shoal does not only affect the residents of Masinloc or Zambales, headed by Governor Edani, kasi maraming fishermen po dito galing sa Mindanao, sa Davao, maraming gikan sa Cebu, sa Lapu-Lapu. So, maraming fishermen all over the Philippines dito po nanirahan na sa Masinloc for their livelihood. Ang Masinloc po, mahirap puntahan. 17 hours papunta doon. Pagpunta mo doon, wala kang makausap. Wala kang matakbuhan. Ang fishermen face that challenge day in, day out. Ang barko po, makita mo doon, Chinese lang malaki. Ang barko ng Pilipinas po, ang mga bangka nila, 20 meters long. Ang mga barko ng Chinese, 100 meters. May ibang barko doon, 178 meters. Ang laki po. And there are four vessels of the Chinese po. There's a fishing vessel, militia, Coast Guard, at saka mayroon nga Navy po. So mahirap po talaga doon. Ang buhay ng mga fishermen sa Masinloc, maganda dati. Sabi nga nila, 2 araw lang, punong-puno ng bangka. Now, maski 1 linggo, kulang pa. Bakit? Nakita po namin mismo, may video po kami, may drone video, ang shoal mismo, patay na yung corals. May mga isda, pero kulang na kulang. Doon po, you'll stand on the shoal, baba mo yung kamay sa dagat, you can get a fish. Now, ang hirap na. So, sana po, matutukan natin na matulungan po sila. Kasi ito po, Pilipino po tayong lahat. There's a suggestion po na dapat kukuha sila ng malaking barko. Pero, ang suggestion ko po, tingnan rin yung pier at port ng Masinloc. Kasi yung port po is short. So, sana po matutukan din. Yes, kindly wind up, sir. Okay, thank you very much po. Salamat po. Thank you very much, Attorney Larrazabal. At this point in time, pwede po natin pakinggan ang closing po message mula kay Mayor Lim muna. Mayor Lim, very briefly lang po, Mayor Lim. Thank you. Ako po ay nagpapasalamat
Unang-una sa lahat, sa ating mahal na presidente. Kasi pag nakaupo ako, hindi po ako makita. At saka hindi ko rin nakikita yung mga nandito sa kwan. Sa ating mahal na presidente at kay Speaker Romualdez, kasama po ang mga congressmen na nandito po ngayong araw, sa aking kaibigan, sa ating governor, sa aking congresswoman, Madam Bing, at saka si Kong Jay, sa inyong naisipan na buwaba at pakinggan ang hinaing na hindi lang sabi-sabi, kundi actual experience ng ating mangingisda. Kasi sila po yung naka-experience ko ano talaga ang buhay sa laot. Kung ano talaga yung actual na nangyayari ngayon na hindi nagagamit lang sa social media. Ito po ang katotohanan. Kung ano po yung narinig nyo sa kanila ngayon, yun po ang kasalukuyang nangyayari ngayon. Kaya po tayo po, nakahanda po kami, ang LGU Masinloc, ang provincial government, kasama, at hinihiling ko rin po na tayo po, sama-sama po tayo lahat. Dahil naman problema po ako ngayon. May problem, meron nga kaming binigay na bangka. Takot naman sila lumaot dahil baka makulong sila. Pag tag-ulan, problema na naman natin kung paano natin sila tulungan. Kaya sana po, wag niyo po kami pabayaan at inaasahan ko po ang suporta ng national government, lalo ng ating mahal na presidente. Dahil ang inyong mayor, sasabihin ko po, hindi po niya pinabayaan si presidente dito. Alam ni Governor Ibdane, noong lumaban po ang ating presidente, ako po sa 2nd District ang nag-leader po sa kanya para kausapin niyo ibang mayor, kumuha ng mga watchers. Thank you. Kaya po ngayon po, ako ay maniningil para sa mga kababayan ko na wag po niyang pabayaan ang mga kababayan ko sa bayan ng Masinloc. Salamat po, Mayor Lim. Ngayon po, pakinggan natin Governor June Abdane. Yes, sir. Maraming salamat po. Kanina pa ako nakikiliti na gustong magsalita. Kasi kung makita natin yung mayroong socio-economic dimension, may political dimension, may security dimension. Ngayon, hindi ho kami nagpapabaya. Sa katunayan, para sa kaalaman nyo, at nakarating na rin siguro, na meron tayong long-term program para sa mga mangingisda. Dahil ayaw namin yung bumalik na tayo doon sa yung marginal fishing. Medyo mahaba to pero puputol-putulin ko na po. Dati po, meron ang bilang natin nung una, nagbibilang-bilang kami, 9 lang yung nakikita naming grupo ng mga isda. Tapos naging 32, nung nag-canvas na kami, 65 pala. With the total of 4,592 members. Kaya ang sabi po namin sa kanila, mag-reorganize bawat bayan at magka-clustering, sisiguraduhin lang na identified bawat isa at i-convert po natin ito na kooperatiba. At siguraduhin lang bawat cluster o bawat grupo ay talagang merong pwedeng kapitan. Hindi pwede yung basta gustong sumama ka na lang. At ito po ay by stages. Yung unang stage na inaw namin, may mabigyan sila ng payaw. Pero naunahan na ho kami ng BIFAR. Nagbigay sila ng payaw na 20. Andito po yung deployment ng payaw dito sa dagat. Pero nga lang, mukhang ninanakaw yata ng mga tiga-China yung payaw pagka maanong panahon. Dito po sa hindi po pwedeng mag-exist yung Fishermen's Association kung walang pondo. So naglalaan po kami ng pondo na initially na 5 million bawat cluster. Nagtanong-tanong kami, yung isang bangka, all-in na malaki ay 1.5 million. So, kakasana ito. Ang iniisip namin ito, walang interest dahil magagaling sa probinsya. Pwede pa naman siguro, maglulugi na lang para sa inyo. Pero hindi pwede itong waldasin. Kasi meron kayong responsibilidad. And we will go further. Pupunta tayo sa mas malaking bangka and then later on, doon sa talagang malalaking bangka na siguro sa pag-study namin abutin na 60 million. Sa ngayon, ang ready na cluster ay yung Santa Cruz. Si dating Kapitana Misa. Yun yung naayos natin to. Yung iba, nakalista rito ay ongoing pa, on process pa yung nila. Kailangan membro ng ang kooperatiba. At kaya nga ito, hindi lang po yun, ang projection po namin ay magkaroon ng pundasyon yung pamilya ng mga isda
para kahit na meron yung may problema sa Baho de Masinloc, mabubuhay tayo. Hindi lang naman dyan ang pwedeng pangisdaan eh. Yang dagat na yun ay tuna highway. Kailangan sa atin, meron tayong solution kung hindi pwede yung isa. Kaya yung inaano po natin, ang long-term na plano po natin, nasimulan na po natin yung preparasyon. I have conferred with the Superintendent of the Philippine Merchant Marine Academy na mamimili kami ng mga bata pa na i-train sa seamanship para pagdating ng araw na magkaroon tayo, masyadong mataas ang panaginip nun, barko, pagtutulungan ng national government through PMMA at saka kami, siguro kung makapagbigay ang batasan, di wala na kami problema. At ano ito, para then we can touch then on the security aspect. Kasi ito, magmi-metamorphose ito eh. Socio-economic, political, then, nasabi ko na po ito, I have briefed initially si Secretary Teodoro about this, and even told in passing si Presidente. At open naman sa kanila, sabi ko, tulungan lang kami, but rest assured na kami na muna mag-handle ng financial requirement dito sa baba. Yun po, kasi hindi natin talaga sakop, lalo na yung political aspect ng problema, that's yours. Kasi yun po ang ano. Para sa inyo, ayusin nyo yung organization nyo. Kung may problema, magtanong kayo kay former kapitana para doon sa mga requirement, and we will have the funds ready by first come, first serve basis. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Ebdani. On behalf of the members of the Committee on National Defense as well as the Special Committee on West Philippine Sea, pakinggan po natin ang closing message po ng aming Senior Deputy Speaker, Kong Dong Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. So, salamat po sa inyong lahat, Governor. On behalf of the House of Representatives, headed by our leader, Speaker Martin Romualdez, salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito. At talaga po ngayon, sa totoo lang, naka-break po yung Congress ngayon. Dapat po, nasa kanya-kanyang distrito kami. Pero nandito po kami para makinig sa mga fisher folks at sa mga ibang kababayan dito sa Sambales. So, yung nasa likod po, alam ko po, marami po sila. Sila ang naging bibig nyo para malaman namin ang kahilingan at request nyo sa national government. Huwag po kayong mag-alala. Yung pinag-usapan natin dito, makakarating po sa liderato ng Kongreso. On behalf of the 19th Congress, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa aming lahat dito. Magandang hapon po sa inyo lahat. On behalf of the Committee on National Defense, do I hear a motion to conclude our public hearing and to suspend our hearing? Yes, any second? Duly seconded. The public consultation is hereby concluded and the hearing is suspended. Maraming salamat po. On behalf of the members and leader of West Philippine Sea in the House of Representatives, may I now call this hearing public consultation suspended. Yan. Maraming salamat po sa mga kasamahan natin sa Kongreso na bumaba. Ito po ang bagong Pilipinas. Bumaba